Sinabi ni Allah sa Quran, "Huwag mangahas na magsalita tungkol sa anumang wala kang nalalaman dito. Tunay na ang pandinig, paningin at puso. Lahat sila ay tatanungin tungkol dito." Ang pagbabawal na ito ay pangkalahatan sa lahat ng usapin, maging ito man ay may kinalaman sa relihiyon o hindi. May kinalaman man ito sa mga paniniwala o hindi. O may kinalaman man sa pagsamba o hindi. Ang pananahimik di naman sa anumang bagay na wala silang nalalaman dito at ang pagpapaubaya sa usapin na ito sa marapat na magsalita, maghatol o magpahayag tungkol dito ay tunay na pagpapakita ng pananampalataya at talino ng sinumang Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa pagiging mabuti ng sinumang tao ang pagtalikod niya sa mga bagay na wala siyang kinalaman dito. Ang usapin sa jihad ay isang bagay na madalas panghimasukan ng masa. Dahil sa pag-iral ng kanilang emosyon, ay hindi nila mapigil ang kanilang mga sarili na manghimasok sa mga usapin na ito. Mga emosyon tulad ng galit sa mga nang-aapi sa mga Muslim, na nagiging dahilan na ang mga Muslim ay hindi na rin maging makatarungan sa kanilang mga pananaw at pakikitungo sa mga hindi Muslim, kahit sa hindi naman mga kalaban. Sa tuwi na ang ating maalam ay nag-aanyaya tungo sa pagiging mahinahon sa usapin ng jihad. Hinahon na ang ugat nito ay tamang pag-unawa sa relihiyon at ang pangingilag ng Muslim na siya ay lalampas sa mga hangganan ni Allah, na magiging dahilan na siya ay mang-api at hindi maging makatarungan. Sinabi ni Allah sa Quran, "O mga nanampalataya, maging mga tagapagtaguyod para kay Allah at mga saksi sa katarungan. Huwag ninyong hayaan na ang pagkamuhi ng tao sa inyo ay pumigil sa inyo na maging makatarungan. Maging makatarungan, ito ay mas malapit sa pagiging matuwid. Katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay nakababatid sa inyong mga ginagawa." Ito ay isang bagay, pangunahing bagay na hindi nauunawaan ng mga terorista at kanilang mga kampon na pumapalakpak sa kanilang kasamaan tuwi nang sila ay papatay ng sibilyan. Inaakala nila na ang jihad ay basta-bastang pamiminsala lamang sa kalaban. Inaakala nila na ang jihad ay pandadamay sa sibilyan. Inaakala nila na ang jihad ay ang pangangamkam sa kanilang yaman. Inaakala nila na ang jihad ay ang mang-api sa mga hindi Muslim. Malinaw na hindi ito ang pangunawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng naunang henerasyon ng mga Muslim tungkol sa jihad. Ang mga Muslim noon ay naging makatarungan kahit sa mga kalaban, at kahit sa pagkakabawi sa Makkah ay nagbigay pa ng pangkalahatang kapatawaran si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng taga-Makkah, kahit sa mga taong naminsala sa kanila, na nagdulot ng marami sa mga Muslim ay mapatay o mapagkaitan sa kanilang yaman. Subalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpairal pa rin ng pagpapatawad, at ang mga pinagdaanan nilang ito ay hindi naging dahilan upang mandamay sila ng sibilyan. Sinabi ni Allah sa Quran, "Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah para roon sa mga hindi kumalaban sa inyo sa relihiyon, at hindi kayo pinalalayas sa inyong mga tahanan. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti at makatarungan kayo sa kanila. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan." Siyempre, ang paghihimok sa mga Muslim na maging makatarungan sa mga hindi Muslim ay hindi nangangahulugan na maaring makipagsabwatan ang mga Muslim sa hindi mananampalataya laban sa mga Muslim upang sila ay apihin. At hindi rin naman ito nangangahulugan na ang mga Muslim ay hindi magtatanggol sa kanilang mga sarili. Sinabi ni Allah sa karugtong na talata, "Bagkus ay pinagbawalan kayo ni Allah mula lamang sa mga kumalaban sa inyo sa relihiyon at nagpalayas sa inyo sa inyong mga tahanan at nakipagtulungan sa pagpapalayas sa inyo. Pinagbawalan kayo ni Allah na kayo ay makipagkampihan sa kanila. Sino mang makipagkampihan sa kanila ay sila ang mga mapang-api." Kaya, marapat na ang Muslim ay mananatili sa mga hangganan ng relihiyon na ito, nang sa gayon ay magiging makatarungan tayo sa pagsasabuhay ng ating mga paniniwala, katuruan at mga pagsamba, dahil ang paninindigan sa kabaluktutan
katulad ng pagtangkilik sa terorismo ay maaring masasadlak sa pagmamarunong sa relihiyon. Ng mga terorista at mga kampon nila ay umaasta na higit silang nakauunawa sa relihiyon na ito kaysa kay Allah at sa kanyang sugo. Sinabi ni Allah, sabihin, tinuturuan ba ninyo si Allah ng inyong relihiyon samantalang si Allah ay nakaalam ng anumang nasa kalangitan at lupa? Si Allah sa lahat ng bagay ay nakaalam.